Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Napakunot ng noo si Lance nang matapos pagkukwento si Lexa. Bahagya siyang kinabahan. May problema ba, love? Ang sabi ko, ikukwento mo sa akin ang masasaya nangyari sa relasyon natin. Masayang pangyayari ba ang pag-alis mo? Nakagat ni Lexa ang ibabang labi. Alam kong hindi. Mahirap. Hindi lang sa akin kundi para sa iyo na rin. We've both terribly missed each other. Pero ang pag-alis ko, pinatatag tayo nun. Tinitigan siya ng lalaki. Pangalawang balik mo na ba dito mula sa ibang bansa? It's the first. Pero huwag kang mag-alala. Para sa ikabubuti rin naman to. Pero ang sabi mo, nagtrabaho ako sa ospital pero sandali lang yon. Kinuha kasi ako bilang private nurse ng aking naging pasyente. Matandang lalaki. Masyado siyang napamahal sa akin kaya ayaw na yung umalis ako o magbakasyon man lang. Mahirap. Kumurap-kurap ito. 5 taon tayong hindi nagkita. Tumango siya. Ang hirap nun. Pero look at us now, right? Tayo pa rin. Nakayanan natin ang pagsubok na malayo sa isa't isa. Sa klase ng trabaho na mayroon ako, parang ang hirap paniwalaan na nag-work yon. Heck, ni pamilya ko nga, nahihirapan ako makasama at makausap. Madalas silang nagagalit sa akin dahil doon. It did work because we love each other. Wala ka bang tiwala sa sarili mo, Lance? Wala ka bang tiwala sa akin? May sakit na nararamdaman si Lexa sa puso. Gusto niyang maiyak. Pero tama ba na ikaw mismo ang magtanong kung wala siyang tiwala sa iyo, Lexa? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. I'm sorry kung pinagdududahan kita. Pero alam mong wala akong naalala. I hope you understand. Mahirap iproseso ang lahat sa utak ko. Tumango siya. Masyado siyang nagpapadala sa damdamin at nakalimutan ng mga bagay-bagay. Nasaktan lang siya sa isiping si Lance mismo at sa kanya mismo narinig ang salitang hindi nag-work ang relasyon nila. Hindi naging madali ang lahat. Isa sa mga pagsubok na kinaharap ni Lexa ay ang sabihin ng ibang tao na wala raw long-distance relationship na nagwo-work. Paano raw yon? Samantalang bihira nga lang sila makapag-usap ng boyfriend. Mamamatay din daw ang relasyon nila. Pinatunayan niyang hindi totoo yon. May pag-asa ang relasyon nila dahil may tiwala sila sa isa't isa. Pero sabi nga nila, trust is not enough. Salamat sa pagkukwento, Lexa. Pero sa tingin ko, kailangan ko na muna magpahinga. Okay lang ba sa'yo? Sure, pagkatapos ng lahat, kailangan mo na talaga magpahinga. Hinalikan niya ang noon nito. I will just be here. Tumango si Lance at pumikit na. Kinuntento naman niya ang pagtingin sa lalaki. Sa ngayon, isa na lang muna magagawa niya. Kailangan niya sundin ang gusto nito. Priority ang pagpapahinga nito para mas mabilis na gumaling. Ang lahat ng lungkot na nararamdaman ay tiniis niya. Maaalala siya ni Lance. Hindi mawawala ang relasyon na pareho nilang pinaghirapan na patatagin at buuin. Pagkatapos ng 1 linggo, nakalabas na sila sa ospital. Tumuloy siya at si Lexa sa kanilang compound. Naisip nilang mas makabubuti para sa kanya ang tumira sa lugar na malayo kung saan nangyari ang malagim na aksidente. Pumayag siya. Gusto niyang malaman ng mga bagay tungkol sa kanila ni Lexa. Ayon sa kwento ng girlfriend at ng kanyang mama, sa compound sila nakatira ni Lexa. Kaya marami silang alaala sa lugar. Naalala niya ang compound. Pamilyar siya pero hindi ang sinasabi nilang nakatira din doon si Lexa dati. Sa alaala, mag-isa lang siya at inupahan ang unit kapag lumuluwas ng Maynila para sa trabaho bilang part-time professor sa isang kilalang university. Pinagkatiwalaan ng mama niya ang babae sa pag-aalaga sa kanya. Kahit nakalabas na kasi ng ospital, hindi pa rin masasabing maayos na siya. May mga sugat pa rin siya pero pagaling na. Tolerable na iyon at hindi na kailangan ng pag-aasikaso ng mga nurse. Isa pa, may personal nurse na rin siya at si Lexa nga iyon. Kaya na raw siyang alagaan ng girlfriend. Nanatili ang mama niya sa Baguio dahil busy sa paghawak ng ipinatatayong negosyo, isang flower shop. Si Lexa nag-asikaso sa kanya sa pagdating niya. Mukhang totoong sa compound nga tumira ang babae. Kabisado nito ang lugar at mukhang at home na at home. Inilagay ng girlfriend ang gamit niya sa isang kwarto. Iniuwi ko na rin pala ang gamit ko dito. I hope you don't mind. Tumango siya. It's okay. Okay lang din kay Lance ang sitwasyon. Pero kahit okay, may pakiramdam siya na hindi tama.
Gaya na lang na nararamdaman para kay Lexa. May bahagi na natutuwa siya na nasa paligid ang babae. Gusto niyang inaasikaso siya nito, hinahawakan at nakakasama. Pero hindi pa rin naaalis ang pakiramdam na may mali sa sitwasyon. May masama siyang pakiramdam, pero hindi niya masiguro kung saan nanggagaling yon. Hindi tuloy niya maiwasang magduda. Gusto niyang maniwala sa mga sinasabi ni Lexa. Pero ang sinasabi ng babae na naging maayos na relasyon nila ay parang mahirap paniwalaan. Mahirap ang signal sa mining site. Hindi sila nagkikita at hindi rin masyadong nakakapag-usap. Paano mag-work ang lahat? Pero may tiwala siya sa sarili. Wala siyang naaalala na may ibang babae sa buhay niya. Isa pa, malayo ang tukso sa trabaho. Pero hindi siya sigurado kay Lexa. Gusto sana niya magtanong. Pero pakiramdam niya ay mali. Dapat nagtitiwala siya sa babae gaya ng gusto nito. Mahal nila ang isa't isa, sabi ni Lexa at sabi rin ng iba. Pero bakit may masama siyang pakiramdam? Bakit sa kabila na masaya namang kasama ito, may pumipigil pa rin sa kanya? Anong gusto mong kainin, love? Nagluluto ako. Tanong ni Lexa maya-maya. Malapit na maghapunan. Ikaw na ang bahala. Sagot na lang niya. Habang busy sa pagluluto ang girlfriend, lumabas si Lance ng compound. Mabagal ang kanyang paglalakad. Dahil na rin sa mga sugat, pero kaya niya na. Sa paglabas, may nakilala siyang pamilyar na tao. Hey, Maxine. Lance, kumusta ka na? Tanong ng kapitbahay. Naalala niya si Maxine. Nakakakwentuhan niya. Ang babae bago pa man siya maaksidente. Nakatira ito sa Unit 1 kasama ang asawang si Dan. Nagkwento siya. Narinig ko nga ang tungkol sa pag-collapse ng mining site. Pero hindi ko akalain na isa ka pala sa mga biktima. I'm sorry. I hope you recover soon. Sana nga. Ikaw, kumusta ka naman? Nagkwento si Maxine ng mga bagay-bagay tungkol dito. Dumilim na ang paligid ay magkausap pa rin sila. Masarap at nakakaaliw na kausap si Maxine. Hindi pa sana niya gustong tumigil na makakwentuhan ng babae kung hindi lang nakarinig ng tikhim sa kanyang likuran. Nang mapalingon, nakita niya ang nakakunot na noong si Lexa. Sino siya? Agad na tanong ng girlfriend. Hindi nagpa-apekto sila sa nahimigang pagsiselo sa boses nito. Inakbayan niya ang babae at ipinakilala si Maxine na warm naman ang ngiti. Ikaw pala, Lexa. It's nice to meet you. Kinamaya ni Maxine ang babae. Tinanggap ng girlfriend ang kamay nito. Same. Naikwento ako sa'yo ni Lance? Yup, nasa abroad ka raw. I'm glad to know you na nakauwi ka na. Tumingin si Lexa sa kanya. Napakunot noo lang siya. Naalala niya si Maxine pero hindi ang pangyayari sa naikwento ni Lexa sa babae. Nahihiwagaan talaga siya sa nangyari sa kanya. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap nilang tatlo. Nagpaalam na rin si Maxine dahil may kailangan pa rin itong gawin sa sariling unit. Bumalik na sila sa loob ng bahay. Maayos na ang lahat kaya sabay na silang kumain ni Lexa. Gaya sa nakalipas na mga araw, inasikaso siya ng girlfriend. Kahit kaya naman ng kumain mag-isa, ipinaglalagay pa siya nito ng pagkain sa plato. Paminsan-minsan ay sinusubuan din siya. Napansin lang niya, hindi kasing sigla ng dati si Lexa. Napansin kasi niya na bahagyang humihikbi ito. May problema ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Nalulungkot lang ako. Tinitigan niya ang girlfriend. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Why? May nangyari ba na masama? Nalulungkot lang ako sa pakiramdam na ang ibang tao na aalala mo. Samantalang ako, nag-iwas ito ng tingin. Never mind. Gusto niyang mapapikit. Nahihirapan din naman siya sa sitwasyon. Lexa, hindi ko rin ginusto ang lahat ng to. Alam ko, nahihirapan din siguro ako na intindihin. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Huwag mo akong intindihin. Magiging okay rin ako. Napatitig lang si Lance sa babae. Lalo siya nainis. Hindi niya gustong isiping nasasaktan niya ito. Pero may magagawa ba siya? Bukod sa parang may pumipigil. Isa pa iyon sa problema nila. Hindi na niya gusto ang pakiramdam na iyon. Gusto niya magkaroon ng sagot ang lahat ng kakaibang nararamdaman. Kailan ba siya makakaalala? At kung makakaalala ba magiging maayos ba ang lahat? Samantalang may negative instinct siya. Nang makatulog si Lance, lumabas si Lexa sa unit. Gusto niya lumanghap ng hangin. Pakiramdam kasi niya ay naninikip ang dibdib. Mali ang kanyang nararamdaman.
Hindi siya dapat naiinis o nasasaktan na hindi siya naalala ni Lance. Tama ang lalaki. Hindi talaga nito gusto iyon, pero ang hirap tiisin ng sakit. Isama pa na hindi man gusto, nagselo siya sa babaeng kausap ng boyfriend kanina. Hindi naman dapat dahil may asawa na si Maxine. Siguro masyado lang talagang magulo ang damdamin niya, kaya ganoon na lamang nagiging mga reaksyon. Malamig ang hangin, yakap-yakap ni Lex ang sarili habang naglalakad. Sa paglabas may nakita siyang pamilyar na mukha, si Mia. Nakatira ito sa harap ng kanilang compound. Aba, Alexa, nakabalik ka na pala. Kumusta ka na? Gusto sana niyang umiwas. Kilala niya ang matandang babae at madalas itong nakakausap noon. Ang palaging bukang bibig nito ay ang umalis na sila ng compound. Paano raw, lahat ng tumitira na magkarelasyon sa compound ay minamalas. Hindi raw nagkakatuluyan ang mga ito. Okay naman po. Nakita ko si Lance kanina. May mga sugat sa katawan. Galing ba kayo sa ospital? Maya-maya inanlaki bigla ang mga mata nito. Aba teka, di ba at engineer yon sa nag-collapse na mining site? Nako po, doon ba galing ang mga sugat niya? Tumango lang siya bilang sagot. Magpapaalam na sana siya ng titigan uli ni Mia. Paano kung senyales na pala yun ano? May sumpa ang compound na yan. Matagal na kasi kitang binabalaan. Naningkit bigla ang mga mata niya. Dahil sa pinagsamang sama ng loob, hindi niya napigilan sagutin ng matandang babae. Hindi ko hinihingi ang opinyon niyo. Maayos kami ni Lance. Hindi kami maghihiwalay. Umalis na siya sa harap ni Mia. Lalo sumama ang pakiramdam niya. Paano kung totoo nga ang tungkol sa sumpa? Naging maayos ang relasyon nila ni Lance pero paano susunod? Kasama man ang boyfriend, malaki naman na nagbago rito dahil sa pagkawala ng alaala. Bumalik sila sa umpisa. Ang kaibahan nga lang, mas madali ang nakaraan kaysa sa nangyari ngayon. Dati, halos isang araw lang at nahulog na ang loob nila sa kanya. Samantala ngayon, mahigit 1 linggo na ang nakalipas pero malayo pa rin ang damdamin nito. Halatang nag-aalinlangan ng boyfriend. Ayaw niya na ng problema. Sinubukan na niyang takasan iyon. Bumalik siya ng Pilipinas para sa ikabubuti ng lahat. Pero parang ngayon, ayaw man ay parang hinahabol siya ng sumpa. Dahil ano ang nangyari sa relasyon nila ni Lance? Napapikit si Lexa. Tama bang mawalan siya ng pag-asa? Pero paano kung totoo ang sinasabi ni Mia? Paano kung kaya nga ginawa ng tadhana ng maaksidente ang boyfriend at siya na ang hindi nito maalala ay dahil hindi talaga sila para sa isa't isa? Mula sa Canada, ilang taon na nakalilipas. Nagulat si Lexa nang ipatawag ng HR head ng hospital na pinapasukan. 10 buwan na nakalilipas na magsimula siyang magtrabaho. Wala naman siyang ginagawang mali sa pagkakaalam niya, kaya bakit siya ipatatawag? Maganda ang kanyang performance sa ospital kahit bago pa lang. Gusto rin siya ng mga pasyente. Mahirap man ang malayo sa pamilya, ay mabilis siya nakapag-adjust. Mababait ang mga tao na nakasama niya sa flat na karamihan ay mga Filipina nurse na gaya niya. Mababait din ang mga staff sa ospital. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Kinakabahan si Lexa, pero na makarating sa opisina at makaharap ang nakangiting HR head, ay bahagyang nawala ang kaba. Someone wants to buy your contract in the hospital, Lexa. Nagulat siya. Contract? Why? And who? Mr. Sam. Tukoy ng HR head sa pasyente. Na 2 linggo nang nakakonfine sa ospital. 63 years old na ang matandang lalaki at nakakonfine dahil sa stroke. Na half-paralyzed at narinig nga niya na dahil doon, naghahanap ito ng private nurse. He said, he likes you. He wants to be with his private nurse. Oh, nagulat si Lexa. Dahil matagal din sa ospital si Mr. Sam ay nakilala niya na ito. Mabait naman ang matandang lalaki. Sa kabila na nangyari, hindi gaya si Mr. Sam ng karamihang matatanda na mainitin ang ulo. Nanatili itong positive sa buhay at kasundo pa niya. You are a nice nurse. Lexa, you are good for the hospital. But I don't want to be unfair to you. The opportunity is good if you'll ask me. The digits are high. Nalula siya sa sweldong ibinigay ni Mr. Sam sa kanya. Mas malaki yun kaysa sa sinusweldo niya sa ospital. Kung tutuusin, hindi rin magiging ganoon kahirap ang kanyang trabaho. Maganda ang opportunity. Mabilis siyang napapayag. Pagkatapos ng lahat, hindi naman experience ang hanap niya. Kailangan niyang kumita ng malaki. Kapag nagawa iyon, mas mabilis siyang makakauwi ng Pilipinas.